Hello mga ga! To this video ay bagong recipe naman tayo ngayon. I-share ko po sa inyo ngayon yung ginawa kong custard cheese bread na pwede talaga natin itong pagkakitaan. Kaya to this video ay pang negosyo recipe tayo ngayon. Kaya umpisahan na po natin. So mga ga, bago po tayo gagawa ng ating dough ay gagawa muna tayo ng ating cheese streusel. So dito sa aking cheese streusel, meron po ako ditong 2 3/4 cup ng ating bread flour at naglagay ako ng 1 1/2 cup sugar. Pwede naman kayong gumamit dito ng white sugar. And then hinalo ko lang muna yan, mix ko lang po yung ating asukal at yung ating harina. At pagkatapos ay naglagay lang po ako dito ng 1 cup na margarine. And then mikos-mikosin ko lang yan hanggang sa mag-will combine na po yung aking tatlong ingredients, yung aking margarine, harina at saka yung aking asukal. Ayan, pag ganito na po yung consistency niya, ilagay ko na po dito yung 1/2 cup na powdered milk. And then haluin ko lamang ito ng kaunti at saka isunod ko po na ditong ilagay yung aking ordinary cheese. Kudkuran ko lang po ng 100 grams. Ordinary cheese lang po yung gamit ko, yung brand ng Daily Kizo. And then haluin ko lang po ito ulit at durugin ko lang po itong mga malalaking mga bilog-bilog para maliit lang po yung bilog-bilog ng ating streusel. Yun na mga ga. Tapos na po tayo sa ating cheese streusel. I-set aside lang muna natin ito. Ngayon ay gagawa na po tayo ng ating dough. So, dito sa aking yupi na bowl ay pagsama-samahin po natin dito yung mga ingredients po ng ating dough. Meron po ako ditong 1 cup sugar, 1/2 cup ng ating powdered milk at maglagay ako dito ng 2 piraso na medium na itlog. 1 tablespoon vanilla at 1 tablespoon na rock salt. At maglagay ako dito ng 1 cup evaporated milk at 1 cup na tubig. Kayo mga palangga, pwede din na evaporated milk na lang ilagay po ninyo lahat imbes na tubig. Ako ay hinaluan ko lang ng tubig para hindi na lumaki yung aking kusting. And then tunawin ko lang po yung aking mga dry ingredients bago ko po dito ilagay yung aking harina. Yung aking harina dito ay hinati ko lang po yung aking all-purpose flour at yung first class flour. 500 grams ng all-purpose flour at 500 grams din ng bread flour or first class flour. And then naglagay lang po ako ng 1 tablespoon ng ating yeast at 1 teaspoon ng bread improver. Yung ating bread improver, kung kayo'y gumawa ay optional lang po na yan kasi marami talaga sa inyo na wala pong bread improver. At naglagay lang po ako dito ng 3/4 cup ng ating margarine. At minasa ko lang po ito ng bahagya hanggang sa mag-will combine po yung ating mga ingredients sa ating harina at pagkatapos ay dinaan ko po ito sa aking dough roller. At pagkatapos kong pakinisin yung aking dough ay pinutol ko lang po ito sa 25 to 28 grams. At pagkatapos ko po itong putulin lahat ay diretso ko na po ito pinigura. At sa 1 kilo po natin ay nakaputol po ako ng 77 na piraso at tag 8 pesos po yung bintahan ko dito mga palangga. At pagkatapos ko po itong napigura lahat ay diretso ko na po itong binasa ng tubig para po dumikit po dito yung ginawa po nating cheese streusel. Dito sa tubig na ginamit natin para mabasa po yung ating dough ay pwede naman tayong gumamit dito ng evaporated milk. At ito po yung ginawa ko mga ga para ay marami po talagang nakakapit na streusel sa ating dough para ay makapal at marami po talagang nakakapit na streusel ay kailangan po ay ganituhin lang po natin para din hindi magkanda hulog pag ito'y umalsa para kapit na kapit talaga yung ating streusel sa ating dough. At may kaunti po tayong natira sa ating cheese streusel. At pagkatapos ay idiin ko lang po ito ng kaunti yung aking dough kasi maglagay po ako dito ng palaman pag ito'y naluto. At palsahin ko lang po yung aking dough ng 2 hanggang 3 oras bago ko po ito isalang. At habang naghihintay akong umalsa yung aking dough ay magluluto muna ako ng aking palaman. So dito sa aking custard filling ay mayroon po ako ditong 2 piraso na egg yolk na mula po sa medium sizes ng itlog. At maglagay lang po ako dito ng 4 tablespoon na cornstarch. At para balanse po yung tamis ng aking palaman ay naglagay lang po ako dito ng kaunti lamang po na iodized salt. And then 1 cup ng evaporated milk at haluin ko muna ito hanggang sa matunaw po yung ating cornstarch at yung ating iodized salt. At pagkatapos nito ay maglagay na po ako ng 1 cup na condensed milk.
At maliban po sa butter na ilagay po natin dito mamaya, ay pwede ding maglagay po tayo dito ng 1 teaspoon na vanilla. And then haluin ko lang ito ulit ng kaunti at pagkatapos ay lutuin ko na po ito. At lutuin ko lamang ito sa mahinang apoy ng aking kalan at habang naghihintay po ako na kumulo ito ay idahan-dahan ko na po itong hinalo. Hanggang sa kumulo, hanggang sa ito'y naging malapot. Kailangan lang po talaga na dire-diretso lang po yung paghalo natin para hindi masunog yung ilalim at para hindi po tayo magkaroon ng bilog-bilog na mixture ng ating palaman at nang makinis po talaga yung ating palaman. At nang ito'y lumapot na ay kunting halo pa, kunting luto pa para matagal talaga masira yung ating palaman. At pag ganito na yung consistency ng aking palaman ay pinatay ko na yung apoy ng aking kalan at ilagay ko na po dito yung 1 tablespoon na butter. Pwede din tayo ditong gumamit ng margarine. At tunawin ko lang po yung aking butter. Dito sa ating palaman mga palangga, pwede po kayong mag-add dito ng grated cheese na nagme-melt. Ako hindi na po. Kayo pwede po talaga kayong magdagdag dito. Ayan, ito na po yung consistency ng aking palaman. Mabango na, makinis at lalong masarap. At luto na po yung ating cheese bread. Pinaalsa ko pala ito sa 3 oras. At niluto ko ito sa may preheated oven na 180 degrees Celsius for 17 minutes. At walang problema kung wala po akong tools na pwedeng pangbutas po natin dito sa ating tinapay para po palagyan po natin ng palaman ay gumamit lang po ako ng kutsara. Yung dulo ng kutsara po. At yung aking palaman ay nilagay ko po dito sa icing bag or piping bag. At sa paglagay po natin dito ng palaman ay depende na ho yan sa inyong mga palangga kung i-overload nyo or kaunti lang. Gansyahin nyo lang po. Itong aking palaman na niluto ko po ay tamang-tama lang po talaga dito sa 77 pieces ko po na tinapay or yung aking dough. Ayan na mga ga, mabinta talaga ito sa akin kasi ang bango po at ang sarap po ng ating palaman. At napakalambot po ng ating dough. Sana ay nagdagdagan ko po ang inyong recipe at nang madagdagan din po yung inyong pang-display sa inyong estante. Sana nagustuhan po ninyo yung video natin for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito po ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!